han imo problema. Karamdang nga nagahapag hin mga sagton para ha kinabuhi. Ikaw ba nabubukatan tungod hin problema? Sangkay, ini nga programa para gudla ha imo. An baton han imo problema. Nadangat ayo tagsa nga panimalay kada alas 9 ngadto alas 10 itong gabi. Ikan Lunes ngadto Sabado. An baton han imo problema. Walay problema nga dako, a Diyos di masusulba. Bisan sugad hit bukid, iya mababanta. Ang bagyo nga madulong, palalang ragon. Mga kabiduan mo, iya kukuhaon. Iyagin daraan sala. Mo pa yung gabi ay yung mga kasangkayan, pasensya na nag-burnout kita. Ngan paglalaga pagulahan aton kurente yan na. Pero aton mga at aton pagbubuhaton yan na diri ni mohunong tungod kay ang Dios naghatag aton hing kahigayunan para kita magpapadayan ng aton buraton. Mao pa yung gabi ang tanan, mao pa yung gabi mo Ate Vic. Mo pa yung gabi ay mo Kuya Joel. Bisan nag-burn out. Yes. Bisan nag-burn out. Gwapo ka lagi ha. Alright, mga kasangkayan, nag-burn out hinos ka oras diri ha Tanawan, Leyte, Philippines. Pero magpapadayong gihapon it aton programa. Kay bisan diri ka mo maka-tune in live, iyo gihapon ini makikitaan, mababatian, bisan kaumanit aton broadcast. So, yun ang gabi, pangumustahan aton mga kasangkayan, nga adat ira mga tagsa nga panimalay, hinaut unta nga ada kamo ha maupay nga kahimtang ano yung mga kinabuhi. So, yan na, Huwebes nga adlaw. Ngayong araw na ito ay September 24, 2020, Ate Vic. Isang buwan na tayo, okay? Happy Mansari, first Mansari ng Anbaton, Hanimo Problema. Ito ang unang buwan ng ating programa, Ate Vic. So, praise God na nakaabot tayo. Ngayon, ang ika-28 episode ng ating programa, Anbaton, Hanimo Problema. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Okay, para sa ating mga kaibigan na naghintay, pasensya na po dahil run out po dito sa aming bayan. Sa palagay ko ay buong Leyte ata yung run out. So, maupay nga gabi yung nga tanan, mga kasangkayan. Hinaut unta nga ada kamo ha maupay nga kahimtang. Nga paglaga dayon ng suga, nagtikang kita naton burhaton yan nga gabi. So, nagsaad kami yan nga gabi. Naton ikaupat nga series an aton topic, Ate Vic, kung paano ang pangapat na, Ate Vic. Okay. Pangapat na, okay? Kung nag-run out, nagpatuloy, walang pangapat, baka bukas na. So, ngayong gabi, pag-uusapan natin how to raise up our teenagers. Kasi yan ang isa sa mga problema ng mga magulang kung paano nila palalakihin ang kanilang na maayos ang kanilang mga teenagers. So, meron po kayong mga teenagers. So, makaka-relate tayong lahat ngayong gabi. Okay? So, magampuan na kita, Ate Vic. Para buligan kita hang Ginoo, bangin mag-burn out na liwat. Okay, let's pray, Ginoo. Nagpasalamat kami, Lord. Gigintagan mo kami, Ginoo, hinhigayon pa para mag-share, magpadayon, hinin aton, amon mga pagpasidungog, hay mo, Lord. Yes, Lord. Lord. Salamat sa suga, kurente, Ginoo, nga naglaga. Ang tanan, Ginoo, panalangin ni Lord, ani mo makatawan ng aran ni Jesus. Amen. Amen and amen. So, pangumusta ka agad, Ate Beck, sa ating mga
Okay, mga pangumusta dia anaton mga kasangkayan, di kan aba maligno, maligro. Maligro. Ngan Okay. kan Sali, ngan kan Nonoy, kan Mika, kan Nancy, ngan mga Ortiza family, kan Anchilen, kan Marta Lonsaga. O pa nga gabi ha iyo, siguro rin mag-burn out o nag-burn out kasi didiha aton likod siya nga waray kita makakag programa. So salamat sa Ginoo. May kita kahigayunan niya na. So natong topic niya na is how to deal teenagers. Okay, Paulo Clarkson, o pa nga gabi, nag-burn out kasi kita. Asya nga pagkikita pala naton niya na. Ngan, binabati, sabi niya, upay gabi hatanan, maminaw kita igsuon. Para panalanginan kita, ngan makabati kita, mga sagdon nga maupay. Okay, pangumusta naton mga kasangkayan dita ha. Katarman, Northern Samar. Okay. Mga pangumusta nila Cebu, nila Singapore, Hong Kong, America, USA, Canada, ano ba, Saudi, Southern Leyte. Southern Leyte. Leyte gyapon mao pa yung gabi iyo nga din hatang bungton tanawan mao pa yung gabi naton mga amyaw nangaturog nada kay burnout. Paglalaga para so mao pa yung gabi happy birthday ngayon kay Pastor Paul Ingkoy ha. Belated? Belated happy ka kulop. birthday. Oo, happy birthday ngayon ha imo Pastor Paul. Ang salamatan Ginoo Dios sa panalangin ato mga kinabuhi. Alright. So, parahan na pasimula na kanta para sa ating lahat ay kahinahunan, pagpailog para ha aton nga tanan. Tagan mo ako hingkasing-kasing, pirmi may kanta, tinauuri. Ngan itutuha kung kinabuhi anon paghigugma, an akong kaaway. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Tagan mo ako hingkasing-kasing, nga naluluoy nagpapasaylo. Basi di ako ikaaway, ang pagpailog akong ibunyog. Ang pagpailog, ang pagpailog, ang pagpailog ang ighatag mo. Ang pagpailog, ang pagpailog, bungahan buhi nga espiritu. Ang pagpailog, ang pagpailog. Okay, ang pagpailog, amoy ni ang bunga han Espiritu Santo. Labi na atibik kung kita magpapatubuhin mga teenagers, kinanglat kitahin pagpailog dako nga pagpailog. Di ba atibik? Diton. Oo. Kaya nung makasaring ka atibik nga kinanglano naton ang pagpailog parahan aton mga teenagers. Nakasaring ako kay naka-experience ako pagpatuboy mga teenagers. Pero mas tama na to. Alright. So, mao pa yung gabi ha aton mga kasangkayan niya na. Ate Vic, aton anay i-greet na aton mga kasangkayan. Bahaw Okay. kita kumadtoy aton mga pagpamati, ang mga mensahe. Kumusta hay mo Lina Lobrigo and Nore Mesia sangkay ni Carmen. Nga nagaupoy ha Manila. O pay nga gabi ha iyo nga tanan. Alright. Okay. So, makato kita mga kasangkayan. Pupunta po tayo sa pagkikinig ng mga mensahe. Ang ating pong paksa ngayong gabi ay ito ang pang-apat na gabi
na kung saan atin pong pinag-uusapan kung ano po ang tamang pagpapalaki, okay, ng ating mga anak, lalong-lalo na sa ating mga teenagers. So, para sa ating mga kaibigan, sa ating mga magulang, ay makinig po tayo sa salita ng Diyos. Okay? Ate Vic, basahin mo natin ang Psalms 127, verses 3 to 5. Psalms 127. Behold, children are a gift or heritage from the Lord. The fruit of the womb is a reward, like arrows in the hand of a warrior. So are the children of one's youth. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. Amen. Lord, nagpapasalamat po kami sa iyong salita. Ang iyong salita, Panginoon, ay patuloy na gumagabay sa amin upang maging tama ang aming pamumuhay na ayon sa iyong kalooban. Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga anak sa gabing ito, sa lahat ng aming mga kaibigan, hanamon mga kasangkayan, Lord, nga nagpamati, hindi mo pulong, amo pag-ampong, ay ikaw ang Diyos, nga magakiwaha amon mga kasing-kasing. Ipapasalamatan ka namon, Ginoo, gindadayaw, pinaagi hangaran ni Jesus. Amen. Amen and amen. So ngayong gabi, ito ang pang-apat na series po ng ating paksa. Paano ang tamang pagpapalaki ng anak? So tonight, ngayong gabi ay paano natin palalakihin ang ating mga teenagers or how are going to deal with our teenagers. Right? Kasi ngayong panahon na ito, Ate Beck, kapag mayroon na tayong teenagers, ay nagiging mas malaki ang ating responsibilidad bilang mga magulang. So, meron tayong mga tips. 3 lang ang aking ibibigay sa inyo, mga kaibigan. Tips on raising our teenagers. Alam ko si Ate Vic ay marami siyang experiences sa aming mga anak kung paano namin sila pinalaki. At yung aming eldest son ay may asawa na. At hindi kami nagsisisi na pinalaki namin siya ayon sa pamamaraan ng Panginoon. Kaya sabi po ng Biblia ay sa Proverbs 22 verse 6, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. So, ano po ang pinakauna, okay? Pinaka-best nga tip upang ating pong palakihin ang ating mga teenagers. At ito ay applicable po hindi lang sa ating mga teenagers, pati po sa ating mga anak na maliliit pa. Kahit, Ate Beck, nandun pa sila sa womb ng mga nanay, ay kailangan meron na po tayong pinaka-best nga gagawin natin bilang mga magulang. At para sa akin po bilang tatay, the best tip, number 1, in raising up our teenagers is to love them. Mahalin sila kahit sila ay nagkakamali at patuloy na nagkakamali sa buhay. Bakit po napakahalaga na mahalin natin ang ating mga anak, lalong-lalo na ang ating mga teenagers, kahit sa kabila ng kanilang pagkakamali. Kasi every time na kinakausap natin sila, ay sa panahon na sila ay nagkakamali. Diba, Ate Beck? Kulang tayo sa pagkipag-usap sa ating mga anak kung walang pangyayaring hindi maganda. So napakahalaga bilang ako bilang ama. Natutunan ko ang aking eldest son ay 29 years old na ngayon. Meron na siyang asawa. 28 pa 28 pa lang? lang. Okay, 28 pa lang. Alright. Advance talaga ako. Okay, 29 years old. 28 years old na siya. Yung sinabi ko kahapon na nagkaroon kami ng hindi magandang
may gap ang aming relationship dahil tungkol sa pagdidisiplina sa Kanya. Pero salamat sa Panginoon na natuto po ako na mahalin ang aking anak kahit siya'y nagkakamali at patuloy ko siyang mamahalin kahit siya'y nagpapatuloy sa paggawa ng hindi tama. So doon po nagsimula ang pagbabago sa kanyang buhay. Ang pangalawa po, irespeto natin, respect and listen to them. Irespeto natin ang ating mga teenagers at makinig tayo ng mabuti sa kanila. Sabi nga, don't react. Dahil kapag tayo ay makakita ng hindi maganda sa ating mga teenagers, ang tendency po natin ay madali tayong mag-react agad. Okay? Pero sabi po ng James chapter 1 verse 19, sabi po doon, "My dear brothers, take note of this. Everyone should be quick to listen, but slow to speak, and slow to become angry." Dapat tayo ay madaling makarinig. Ha? Mamati ko din maupay, kontrait maghinakan. Because ang tendency, mga kaibigan, pag mayroong pagkakamali ang ating mga anak, ay talagang magyayakan gud kita hinti upay. Talagang sasabihin natin ang gusto nating sabihin para sa ating mga anak. Sa akala natin na sila ay magtitino, ha? Magtutuwahira, pero nadugang lugod, ha? Nadugang pagrebelde, pagahiran na ato. So dapat po makinig tayo at i-understand natin ang ating mga anak, lalo na yung ating mga teenagers. Okay, yan po. Ang una po, anong kanina? It's the best attitude natin sa ating mga anak na mahalin natin sila. Kahit ano pa sila, kahit anong ginawa nila. Okay? Ang pangalawa, respect and listen to them. Okay? Mas marami ang ating pinakikinggan kaysa ating sinasabi. At ang pangatlo, okay, para sa akin, train them in the ways of God. Show them, ipakita natin how to live a life pleasing to God. Kasi ang pagtuturo sa mabuting asal ay hindi yan sinasabi sa ating mga anak. Yan ay ating ginagawa o ating isinasabuhay. Hindi yan sasabihin mo, ito ang tama ha, ito ay mali. Pwede silang makinig pero hindi nila gagawin. Bakit po? Kasi po, palagi nilang nakikita, palagi nilang naririnig ang ating sinasabi. So, ibig sabihin, action speaks louder than words. So, kung anong pinapakita natin, yun din ang ginagawa nila. Okay? So, ipakita natin na mahal natin ang ating mga anak at mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Yun ang sabi kanina sa Proverbs 22 verse 6, "Train up a child in the way he should go." So, paano natin tinitrain? Hindi natin sinesermonan palagi. May pagkakataon na nakapagsalita tayo ng masasakit. Dapat pigilan natin kung maaari at magkaroon tayo ng kalma lang. Ha? Kalma lang ang pagyakan. Sigurado ako na magiging maayos ang buhay ng ating mga anak. So, dapat, Ate Beck, ipapanalangin natin palagi ang ating mga teenagers. We must pray for our teenagers continually and bless them every day. Okay? With the words of God. With the words of God. Yung mga salita ng Diyos na sinasabi na pagpapalain sila ng Panginoon dahil ang mga sinasabi ng mga magulang ngayon will determine kung ano ang mangyayari sa kanilang buhay. Take note po mga kaibigan, anuman ang sinasabi ng ating mga magulang, ito'y nagkakatotoo, ito'y nangyayari. Dahil ang ating mga magulang ay binigyan ng Panginoon ng responsibility to bless our children. Kaya nga,
kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, kung ang iyong mga magulang ay hindi pa nakakilala sa Panginoon, na ikaw ay kailangan na bumangon at i-renounce ang lahat ng mga courses, mga sinabi nila na hindi magiging maganda ang iyong buhay. Dahil tayo ang mananagot bilang mga magulang. So, and also we must understand them because our teenagers are changing always. Pabago-bago ang kanilang mood, di ba? Ngayon, masaya. Ngayon naman, aringit. Tapos, tigdalaliwat nga buutan. So, minsan, naguguluhan tayo kung ano ba ang nangyayari sa ating mga anak. So, understand our millennials dahil sila ay nagbabago palagi. Lalong-lalo na Ate Be kung meron na siyang nagugustuhan. Di ba? Palaging nananalamin. Kung mga babae, nagpapaganda. Tapos kung mga lalaki naman, conscious na sa kanyang mukha, sa kanyang mga pimples, at alam mo na meron na siyang nagugustuhan o meron nagkakagusto sa kanya. Normal po yan. So, dapat mahalin pa rin natin ang ating mga anak. Even if, okay, ibig sabihin, without condition. Without condition. Kaya sa gabing ito, napakahalaga na i-understand natin ang ating mga anak. Ate Beck, ano ang karanasan mo sa hindi lang yung mga anak, ating mga anak. Right? Sige, Ate Beck. Karanasan bilang mga teenagers, Sarah? Oo. During han time hanaton duduha. As time hanaton yana mag-iba. So ang time hanaton tuhag nga nanay kaduhag ang irat pagka teenagers. Ngan ang time hanaton yana nga ikatulo. Mag-iba. Kaya kaya una hanaton nga mga teenagers diri pa masyado exposed ha. Social media. Media. Waray pa mga Facebook, ano Waray, na. may mga Facebook na pero waray pa hira mga gadget. Whereas ito nato ni katuluyan na 17 years old, exposed na hiya social media gihapon. Ngan parang naharayo kasi it gap ni rahan usa nato ni kaduha nga niya katulo. So aniya mga string paman mga suok nga sangkay kaedad niya. So kunan mga teenagers, yan ang mga panahon. Iton damo na iton era mga sinisiring pa nga para pagpahusay hit kahimo. Oo, uso yan sa online, yung pagpapakinis, pagpapaputi. Tapos damo na iton mga salida yan na hiton Facebook iton mga like for example iton Blackpink nga grupo. Oo, so sinusubad nila. So mag-iba talaga. And so kailangan pag mag-iba sila, intindihon mo na good lahera. Diri mo masasabtan kung ano't ira. Rin pa man moody hira. Pabago-bago ang kanilang Atmosphere na silang kuan. So mag-iba itira. Rin pa man na akong experience na natong tutulong ang kabataan. Para sa akin, Ate Beck, yung paano natin ididil yung mga teenagers na siyempre, hindi natin maiwasan na may nagkakagusto at meron silang nagugustuhan. Paano natin sila ididil na hindi sila nagsasabi? Oo. Kumpara ako, nigdidil ko hira, sugad nga inmagak kiton nga sitwasyon. Okay, di ba yung una na yung experience ay hindi katulad ngayon? Sa una, walang cellphone, di ba? Pasulat-sulat lang, pasulat-sulat sa papel at ginagawang eroplano tapos pinapalipad mo at pinupulot mo naman tapos binabasa, di ba? O di kaya ay pinapahatid sa kaibigan mo yung sulat, pero ngayon, iba ngayon, Ate Beck. Di ba? So, paano mo ididil ang isang teenager na ganun ang pamamaraan na hindi mo alam na meron siyang nagugustuhan secretly?
May dala limitation paggamit nitong kuan, itong cellphone. May dala niya limitation, yan kinahanglan nakasubaybay ka iya permi. So ako bilang nanay, ginsusubaybayan ko permi it akon 17 years old yan na. Ngan may limitation hiton paggamit itong cellphone. Ngan ginpapanginano kung hinot yung mga kasangkayan. Kaya isa rin pa man pulong sa Ginoo, bad company, corrupt good habit. Now, kung iti yung mga company, diri ka maaram, nga ito nga yung mga adis-adis ngayon ito nira. So, magmamata ka na lahin morning, iti mo anak, kausa na nira. Bisan ito Kristohanon. Diri naton diri naton katatagyaan. Nga bisan ito ato na anak mga Kristohanon na diri tira madadara. Madadara ko dito nira because most of the time, manira oras ato hagawas. Labi na kung may klase. Tapos ang oras nira haaton panimalay guti ayla. So, siring pa man, kung ada hira haaton balay, grab the opportunity to talk to them. Makikistorya ka ira, pangumustahon nira, and then kung may time, just maglingkod ka sa niya para panginanoon itiya pag-eskwela, itiya crush, kumay niya crush. And then, siring pa man, sakay-sakayan mula anay nga tubtub-bagyaya ka niya imo. Hindi pipilitin, Ate Beck, ano? Di rin mo gin-iisgan. Oo. Imo intindihon nga, hiya teenager na kay kung nagpuri hiya pag-intindihan niya kalugaringon bilang teenager, kaya diya maaram kung adult na ba hiya, kung bata pa, ada ya middle iton teenagers. So ikaw lot nga nanay, nagkukuri kag anak, nagkukuri kapag intindi ko ini, bata pa ba ini, kung adult na ba ini. So kung nagkuri man na aton teenager nga anak, kitagap nga kag anak, nagkukuri lot pag intindi ha ira. So ito na iton pagkukuri niya nga pagkukuri nimo iton bubuhaton imo ton i-mix para kamo magkaintindihay. Paano i-mix, Ate Beck? I-mix nimo nga imit nimo an iya need and then imo siyang advisean nga amo ini iton sitwasyon bilang teenager. O you need a guidance, good advices nga I advise mo nga mo feel na kag love or mo feel ka nag-affection nga tuhan ibang mga young people nga kaupod nimo. Advisean mo hira nga may da mga advantage iton pakikigbunyog ket mga diri Kristohanon may daluat disadvantage iton mga pakigbunyog labawan diri mga kaupod nira. Kasi, okay. Okay. Kung maram kita mga Ate Beck ngayon aton mga viewers, magkalinlain itong experience niya. Ano? So, diri lang kita nga kung aton panimalay, waray man hirap pag-alagad na Ginoo. So, bilang kag-anak, ikagutsyahan nga makakilala ang Ginoo kay unang nga tanan, importante itong pagdangup ha Ginoo, yung paglapit sa Panginoon. Kasi yung ating mga viewers, Ate Beck, hindi lang mga, siguro may mga first time ngayon nga nakikinig na nabibigatan kung paano nila ididil. So, kung ikaw man ay Kristohanon o diri, tayong lahat ay humaharap sa isang challenge, lalo-lalo na ngayon na darating na ang pasukan. Paano ba natin sila tutulungan? Nandito pa yung meron silang tinatawag na feelings o karanasan na meron silang nararamdaman, nagugustuhan, tapos andito naman yung pag-aaral, at ikaw naman, parang na mag-aaral ka ba? Or magpe-Facebook na lang? Or maglalaro ng ML? So, bilang magulang, minsan tayo ay naboburn out, kinakapoy kita. So napakalaga, Ate Beck, yung paglapit sa Panginoon na araw-araw
pinag-pray. Katulad ba kay si Jonah ba yon, yung palaging nagpe-pray sa kanyang mga anak? Anak? Kanyang mga anak? Hindi si Jonah. Si Abraham. Kaya si Abraham. Palagi siya nagpe-pray sa kanyang mga anak. Sa kanyang anak. Ha? Ano, Ate Beck? Aray. Alright. So, ang ating pong mga ginagawa araw-araw, kailangan po mayroon pong mga panalangin. Okay? Anak kong gimbuhat hanan panahon hanan teenagers ang duduha ano naton nga anak kan suhag nga na ni kaduha. Nga nasta nga na ni katulo. Anak kong pirmi ginbubuhat hadto, may numduman ko lang nga pirmi ko lara ginaampo kadadlaw. Kada gabi nagaampo kaira, nga diri ra matukso. Oo, matukso hiton mga opposite sex nira. Kaya siyempre aton mga anak, mga baltok, mga gwapo, mga gwapa. So ginpipray ko hira nga magkaadahirahin protection ti kang ha Ginoo. And then ginti-check ko anera mga gamit sa school kung ini may dabanera mga notes. Tapos habang nangangaon, papakyan ang gikukumustaan ira mga kinabuhi. Kung hain na, kung ano't ira sitwasyon, kung may nira mga problema. So, permi ko hiragin, siring pag susubaybayan ko palagi hira. Labutan akon mga pag-ampo, may dapan akon iton, at nga rin moral support, haira mga kinabuhi. So, kung may nira, tapos masasabdam nimo nga may dana nira nagugustuhan, tungod dito iragios. So, kinahanglan maintindihan mo itiragios, kung ano't ira karuyag signon, kung iton may inar ginaaro, para pampahusay, pampagwapo, pagpakumot. So, ikaw nga kagana ka, maging sensitibo ka na lahit ira mga needs. Palitan mo na rahira, tapos baguhan mo hiran bado, kung may nato nagpapalit. Pero kinahanglan imong kikita, labi na kung teenager na kay, curious na gud ito ni Randoro, tira beauty. Mababayang malalaki. Karuyag nira pirmi hamot, pirmi mahusay, pirmi gwapo, karuyag ito nira. So ikaw naman nga parents ka, kinahanglan nimo nga, imo to nira, providean. Amen. Amen. Providean mo hira, nira needs, kaya waray pat nira mga trabaho. Providean mo nira mga panginahanglanon, personal, ngan, diri mo iton igdidiwara nga hira nagtutubo na god. Ngan kun hira inmabat manhin attraction han iba-iba nga era opposite sex. Imong giniintindi ko nga ako inmagyak kiton nga mga panahon. So ada didaan pag-intindi, pag-provide, ngan paghigog malabaw sa nga tanan mga pag-ampo, suporta para haira. Amen. As mga advices, Kuya Joel. Amen. Okay. Pwede natin basahon Ate Beck ang mga comments sa aton mga viewers. Marama kung nakukontribute. May ada din maupay good an una pastor, ngan pastora kay. Pagat nahuhuman-an mga trabahoon. Yan na nga panahon, bagat nagiging tapulan it mga kabataan, agi it mga gadget. Oh, tama ito. Adalay to nit aton pag yakan haera. At actually, aton mga diriton mga tapulan or mga hubya na huhubya nala ito hirakay. Kita nga kaganak, aton sugo, aton sugot. Kung kita nagsusugo, gusto naton nga trabahoon diritso. Takay hira, tungod nga may nira kinaptan, may nira sinuksok silang talinga, iton nga mga headphone. Namamala nga, so pag signo mo nga, panhugas anay, itbaton nito nira, niyan. Marian na lang. Tapos sisigno mo nga, panipid anay, oo, niyan. Amo ito nira. So kita nga kagana, kaya nadiri kita nga, magsisinugo nga sigong kitag niyan, kita na lang nasugot. So pag sugot naton,
nagsipid na kita, nagtrabaho kita. So hira waray na nira trabahoon kay ira namang gisugo, aw imo namang gisugot. Kaya nagiging hubya na hira. Oo. So pinaka-importante good once nga magsaring ka panhugas anay, kinahanglan good nimo subaybayan sa mahinahon nga pagyakan panhugas na kadto na. Ibutang anay iton kay mababalik pa man iton niyan. Tama, tama Ate Bek. Waray mga anak nga hubya. Kay kitang makag-anak, diri kita mga hubya. Na kung itaton mga anak hubya, karog singong kita nga makag-anak mga hubya, gihap. So ang atong mga anak, diri to nira hubya. Adala ito nita aton pag giya, pagsugo haira, nga mahinahon nga pagyakan. Oh, tama Ate Bek. Kasi tayong mga magulang ang unang inaasahan ng ating mga anak. Kung tayo po ay maayos ang ating pamumuhay at tayo ay sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay nagkakaroon tayo ng authority, parang bang anointing, Ate Bek, na sa ating pagsasalita ay natuhum hayara kasing-kasing. Di ba? Naabat nira nga tama at sinisiring ni mama o ni papa o ni nanay o ni tatay. So, pero kung kulang tayo ng paglapit sa Panginoon, kahit ano ang gawin natin, ay hindi pa rin nagbabago ang ating mga anak. So, nakasalalay pa rin mga kaibigan, mga kabugtuan, haada haaton, pagtutdo haaton mga anak, pero kita, kinahanglan nga maharanigod kita ha Ginoo. Alright? Pag kita nga kag-anak, sincero kita ha, aton relasyon ha Ginoo. Itaton mga anak, diri makuri pag disiplina haera. Tungod kay adaan Dios kaupod naton. Once nga magyakan kita, with love, man mahinahon, taton mga anak, nasugot ito dayon. Tama. May da authority, Ate Bek. May da ba anointing? May anointing kita. Pagyakan naton, bisan may niragin bubuhat, nasugot gud ito nira. Amen. Sige, Ate Bek, makinig muna tayo ng awitin para sa ating lahat. Pakinggan po natin muna. Ang kinabuhi ko hato permi na babara ka. Mga pagtangis ko di na iilog ngan waray kakatuan. O Jesus, di da nga ikaw ang makilala ko. Nga tanan pinakusog nimo, nga tanan ginupay mo. Kamurayawan nga nati kang haimo. Naagihan Ito sana to nga fans di din asirnya mahirap yan na kasi dahil sa gadget damo na nahibabaruan. Katulad takbunso dati di niya alam ang crush. Ngayon alam na dahil sa mga gadget. Tapos dahil sa gadget laging may wait lang. Pagkasunod nagbibilang na ako para sumunod na agad. Normal itaton mga anak makakaadahing crush kay kita mismo naghatag hairahing gadget. No, kung problema naton mga anak nga diri nasugot tungudan gadget, bawi ait gadget. Taton mga anak diri mamamatay kun waray gadget. Tama. Mas maropay nga gamito nimo animo authority with love hanimo kag anak. Bilang kag anak. Kay sa dida nga musugot hira. Tagan man nimo hiram premyo, pero kung diri ra masugot, diri mo hira tagan ng premyo. Now, kung may nira crush, sakay-sakaye, pakiani, hinot nga ra na nimo crush, taga diin hiya, ano tiya, kan ba, para, taga diin hiya, parang ituring mo, ani mo, anak yan nga teenager, nga, ituring mo hiya nga friend. Kay kung ituring mo hiya nga nanay ka, muharayo ito na ituturing nimo at the same time, friend nga nanay. Duha.
So, kung kay di ba naton mga young people yan at aton mga teenagers nga mga anak, mas ganado pa hira mag-share han ira crush nga ton ira mga sangkay. Pero hato nga anak diri hira nag-share. Kaya namon anak nga 17 years old, pakianhang ko may crush ka na. Taring niya may da. Kung hinot ngaran, hinot apelido, taga-diin. Detalye, kompleto. Hinot ngaran, hinot apelido, taga-diin, pirat edad, gwapo hiya. So ka diton. Ano man niti mo inaabat, haiya. Sitiring mo. So, kita nga mga nanay, ato na. Ay, Lot, pag di ka mag-iinisog liwat, Di ka mag-iniso. Parang kaibigan ba? Parang Oo, kaibigan. para hira mag-share ha mo. Ano man, crush mo gapya. Crush ka ba niya? Once nga mo sa rin niya, di da mo hiya, sumatan nga. Ang pagiging crush, maupay, okay lang iton. Pero kinahanglan may limitation. Tama. Okay? Pag ako kasi, anak kong duduha nga anak, dati ako para kong sundalo. Para kong sundalo, pag magyayakan haira, kailangan usa, diretso dayon. So, nakaka-learn ako, hindi na nga tulo na ko dito akong anak, nagtikadag ko na hira. Upod sa grasya sa Ginoo, naka-learn ako nga, kinahanglan ako maging kalma. Kalmado, pero kung may crush nira, di na kung ginbabanatan ha mga pag-ampo. Nga iton feelings nila nga crush nira, mawawarahan nira kasing-kasing. Okay, diri pa man angay nga panahon. Diri pa man angay. Hindi ako gindidiin sa mga pag-ampo. Direk nag-aari nga sa era, direk nag-inisog. Nag-aampo ako, dito ko ginsusumata Ginoo. Konsumisyon ka lang ito liwat, Kaya once nga mag-inisog kita, sakit na dughan. Alkansi ka, Alkansi kita, o ubaron kita, mangungunot kita. So kinanglan kita, maging kalma, atubangan na ira, pero adto ni mo, susumat ang mga pag-ampo at Ginoo. Dito birahi ang Mas mga pag-ampo. powerful na naton mga pag-ampo kaysa atong pagyayakan na ira. Kay kung wala ka ampo-ampo, tapos ihinakan ka, baga nauntol ati ka, na-rebound ka. Ay, oo. Pag inusugan mo nga ni iton sarop, iton talingan nira. Oo, waray Sulod nga di, labas nga di. Oo. So, tama sabi ni Ate Beck na tayong mga magulang ay ma-establish natin ang ating relasyon sa Diyos. Dahil sabi po sa Psalms 127, verse 3, children are a gift from the Lord. Ito'y regalo galing sa Diyos. Hindi yan atin pag-aari. Ibig sabihin, si Lord ang may paraan. Siya ang may kakayahan na madala natin ang ating mga anak papunta doon sa magandang kinabukasan. Kaya kung aton la siniguro, kay gusto para tayong nangangarit, Ate Beck, nagigigilgod tayo. So, walang resulta yan. Magkaroon man ng resulta, magre-rebelde yung ating mga anak. Kasi yung ating pagsasabi sa kanila ay galing lang sa ating nararamdaman na kabigatan. So, i-pour out mo yung yung nararamdaman mo sa Panginoon. Doon mo iiyak sa Panginoon. Pagkatapos, kausapin mo ng dandahan at diyan makikita mo yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. So, nangyari yan sa ating dalawang anak, Ate Beck, di ba? Si Kuya Jojo at si Ate Jai. At ngayon, they are... Ito ni katulog hapyan. ngayon, dinidil namin. So, 17 years old pa yung aming bunso at kailangan i-guide pa siya. Kasi mahirap na kung ang ating mga teenagers ay madala sa kanilang damdamin. Diba? Labi na taton mga anak, kung Kristohanon kita, naton mga anak, mga talented iton. Basta mga anak it Ginoo, mga kwapo, maghusay, Mga talented iton. So, Tapos, attractive, eskwelahan. oo, baga nito nirahin, suga ba, nga may dadamo nga mga insect nga, paglalaga nira, damot na daop. So, normal iton ha, mga anak nga Kristohanon. Sa diri lang kita mag-inisog, Ate Beck, kay normal ito nga may magkakakrasayra. Oo. Tapos diri nato nira is dyan, atubangan hanira mga Sangkay. sangkay. Amen. Paano naman kung ang anak Sino? mo, Dapat sabihin mo, Ate Beck, kung sino ang nag-comment.
Sige. Paano naman, ay may pakyan paano naman paano naman po kung anak mo lalaki tapos babae at papunta sa balay? Ah? Napunta Sa balay, babae at nanliligaw. Ano naman po kailangan buhaton? Ay ko, nako Carmen. Ay, ngayong panahon na ito, normal na yan. Ano? Hindi na... Anamon anak nga lalaki, ang mga babae mismo na kanihaamon balay. Agawas pala, mapakyanahain hi Joel, tirengkuhin ang senior o junior. Ayaw, senior. Kaya take it, not senior. Tapos, sinisiring ko, ano timo tuyo? May dalak tuyo, ma'am. Diri ako exempted dito, Carmen. Anamon eldest niya lalaki, pirmi may mga babae nga nakadiha balay. So, na akong gimbubuhat, diri ko gimpapasakop. Sinisiring ko, iday, ulian na iha iyo. Diri kaangay, makaniha amon balay. Hindi susugad ko. Uli ha iyo, kunwara ini mo tuyo, na akong anak iti mo tuyo, uli ha iyo, yan hulat, kung kakatuong katakon, anak, ayaw pag kinadiha amon balay. Dili ko talaga gimpapasakob ha balay. Once nga gimpapasakob mo ha balay, mahiara iton. Tama. Sa dili tamang panahon. At sasabihin ng yung anak na lalaki na, Inmuyon ka. Inmuyon ka. Pabor. Sa kaya ang mangyayari dyan, ay pwede silang magkita-kita sa labas. Dahil akala na parang failure ba, Ate Vic? Failure. Na nagkakagusto tayong mga magulang. So doon pa lang sa simula, ikaw na ang maging gwardya sibil. Kasi naton anak ng lalaki, Kuya Jewel, labing kayo siya, labi ng mga babae. Attractive siya sa mga babae, loving siya Pero sa hindi mga babae. ibig sabihin, nagkakagusto siya. Oh, di siya Oo. ibig sabihin, hindi siya Naging nagusto. pagkaibigan lang. Oh, gusto lang niya sangkay, pero sa mga babae, kay mga filler. Oo. So, so makita nga ni nila, mamasari nga nila, agidaw adi na hinanay, agidaw hinanay. Oo. So, ginpaprangkahan ko talaga nga, diri angay, nga ikaw magkikinadion haamon balay. Lalong-lalo na, Ate Vic, kung nag-aaral pa. Yes, tama. Di ba? Pero yung nakatapos na yung ating anak, may trabaho na, Ay, wala na akong kuan. tayo ang... Ako na nagsisiring nga. Pag-asawa na idoy, pag-asawa na. Oo. So, payo... May dako Okay. experience Sige, kayo, Ate Vic, Joel. okay. Sa una, hanamon eldest niya lalaki, siguro high school. O high school. First year high school. Nakareceive ako hintek san babae. Imagine siringhan babae nga. Siring niya, ma'am, in love ako iti mo anak kasi baltok ngan gwapo. Hiyat ako ng inspiration. Kay Hain, masuko ito. Siring ako, iday, bata ka pa, bata pa ta akon anak, dere, sadang nemo, tintalon. Alagad kay inma, to ngalong man, ma'am, diri mo ako mapupugngan, higug maong kugudhiya. Aram ka, Carmen, anak, imbuhat. Kumadto ka eskwelahan. Impatawag ko ha principal, ang bata nakon, nga ang batang babae. Yan, ginyaknan ko good. Nga gusto ko, ang lakas ng loob na ako, Oo. anak ko, nga nanakon anak, nga ang nanayhan bata, nga ang batang babae. Gimpatawag ko, gimpatawag ko principal, yan sirigisingan ko ang nanay han bata, pati ang bata. Gusto ko makatapos it akon anak pag-eskwela, nga direk maruruyag, nga makigrelasyon hira, magrelasyon Yung hira. mga bata pa. Mga bata pa. Salit siring ko, ikaw ma'am, iti mo anak, bantay iton, kay babantayan ko't akon anak. Matapang ako. So salit, waray good naguro in 3 mes, anakon mga anak, waray good mga kadikadi habalay, kasi matapang ako pag abot sa akong mga anak, pagdepender ha era. Anyways, may naman nera mga sikreto nga mga gimbubuhat, maguyab-uyab sa gawas, nga diri ka maaram. Pero kinahanglan mo hira subaybayan, ngan pinaka-best nga imugod bubuhaton, mga pag-ampugod para ha era. Amen. Amen. Napakalaga yan. Para nga diri hira matintal.
Kay temptation good iton aton babantayan nga makasaway ra hadiri ta mga panahon. Isang pagkakamali, Ate Beck, maraming mga teenagers natin na talagang mawawala yung kanilang kinabukasan. Dahil lang sa isang pagkakamali. So, nakasalalay talaga sa atin mga magulang na subaybayan natin dahil tayo pa rin yung lalapitan nila, Ate Beck. Pag tayo ay napabayaan natin ang ating mga anak. So, tayo ang unang mananagot kay Lord, hindi ating mga anak. Kasi sabi ng Psalms 127 na children are a gift to us. So, tatanungin ka ni Lord, kumusta nang regalo ko sa iyo? Adi, it akong regalo haim. Oh, Balita ko. Bisan na nakon anak nagtrabaho na iya Tapos pag-uli niya, bakasyon niya, may niya napupusuan. And then nagsarit niya akon kaya siguro mga edad niya mga 25 na ata or 26. Tapos may trabaho na iya. So may niya pusuan siring niya nanay akon ini uyab. karuya diri, naruruyag ak kini nga babae. Nagkagusto pa lang siya. Oo. Pabor ka ba hini? Siring ko nga, ikaw la. Pero anak imbubuhat, ginampo ko. So, ginalaw ko nga makig-date hiya sa duhat. Pag ikatulo na kabisis nga pakig-date niya, ginsiniguro ko na pagampo. And then, waray mag-iha, nag-reveal ang Ginoo. So, salamat ang Ginoo nga ginsiniguran ko gampo kasi diri gud di ay maupay. Oo, kasi may Yung dana too much closeness. Oo, so salamat ang Ginoo na siring na ako na kay may sarak yan na iya. Tapos siring ako sobra ko ka stricto nga nanay. Siring ko diri pwede ini nga sarakyan hin iba nga babae nga diri membro sa pamilya. Stricto kondoro Pero ang pinaka-best nga akong gimubuhat ginampo ko God nga Lord, kung diri man ini angay hira matag usa. Bulaga hira. Pero kung para hira matag usa, maging malipayon ang akon kasing-kasing. Maram ka mo mga kasangkayan, siguro mga 5 days la. Nag-rebel ang Diyos, hindi good maangay hira nga dawa. So, mas gimpili ko nga masaktan it akon anak siring ko. Amo ini nadidirian ko, waray ako maruyag, tungod ang Ginoo, akong gikaistorya. So, masaktan ka man anak, pero masiring ako bulag, ayaw gud pagpadayon hiton. Salamat kay diri diri kaburuton sa Ginoo. Siyahan, anak waray makigistorya akon, kay karuya gud niya. Pero kay siring niya, mothers knows best. Yes. So, siring niya, sige, after siguro mga 2 days, waray kami magsangkay. Sangkay kami, pero waray kami tingganay. After ito, siring niya, sige na, masurrender ako. Kay, I believe nga, mothers knows best. Yes. So, salamat na lang Ginoo nga sumunod diya. Pero nasaktan yan. Nasaktan niya, guti-guti lada. Pero kay, bisan niya nasaktan, ang pinaka, di man maupay nga pang healing hinanay. Oo. Gi-encourage, tataganhin, maupay nga word of encouragement, tapos tataganhin view, nga subay ang kaburuton sa Ginoo. So, nawawaraan iya, inaabat nga. Amen. Nice topic and encouraging to the youth people. Nakakatuwa po ang paninindigan mo, Pastora. Mothers knows best. Yes, that's true.
Mother's knows best. Labi na kung Christian kita. Kailangan nanay talaga na sumasangguni kay Lord. Ano? Kasi kapag walang guidance ni Lord, talagang magkakagulo. Kasi rin Oo, ko, diri ako gusto, labi na akong anak nga lalaki, pati man duduha ko nga babae, siring ako, diri ako gusto nga mag-asawa ka, nga napipiritan ka. Karuyag ko nga mag-asawa ka, nga hukas sa nimo kasing-kasing, Mahal niya. nga mahal mo hiya. Hindi lang na naluluoy. Ano? Kaya may man parang naaawa. Naawa. Iba yung naawa, iba yung nagmamahal. Siring ko, kanan higugmaon mo gud hiya, ang sa tama nga panahon, makakarawat na mo hiya. So, pag ikaw nga nanay ka, stick to the point ka, tapos may da ka good sirin pa, panindigan mo gud iton, upodhan mga pagampo. Ngan masing ka, Lord, amo gud ini Ginoo, it imo karuyag para takon anak, susundon ko Ginoo. So, pinakamaupay good nga, sundo naton it, plano sa Ginoo sa atong mga kinabuhi. Plano ang Ginoo para sa atong mga anak. Kaya di ba, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope And future. Jeremiah 29:11. 11. So, ito nga word, ang Ginoo nga ginhatag nga aton. Plans to prosper you and not to harm you. Now, kung aton anak, aton silang pabayan, di rin aton sila subaybayan, kinahanglan, dili sila ma-harm. Kaya once nga ma-harm, hira, saktan kita, masaktan gapan Ginoo. Kaya actually, naton mga anak is gift ito ra Ginoo, and we are only the stewards. Now, kung diri kita maupay nga stewards atong mga anak, bibilngon sa Ginoo ang atong panahon kung hain kita. No, kita nga mga kag-anak, bisan ano na akong kabisi ha ministry, may dagod ako time pagkato sa eskwelahan, panginanot akong mga anak. Kasi ang priority nako is ang akong mga anak diri ang akong trabaho. Kung may daman ako trabaho, praise the Lord. No, daghan akong trabaho. Pero muhatag yun ako og time pagkato sa eskwelahan. Panginano hit akon anak. Kung ano na, kumusta hiya, para masubaybayan ko. Kung ang iyang grado o kiba, ngan may daba niya crush, so, pagka diton, diri mo hiya pabayan. Amen. So, Okay, pwede naton i-continue ang naton topic buwas kihapon. Kay ini, dako gud ini nga, kuan, ting pa man issue sa aton mga kag-anak nga niya na nga mga panahon natong mga anak. So, pwede naton ini i-topic buwas gihapon. amen. Kaya nga atong oras alas 11 na. Okay. Para sa ating mga magulang, mga kaibigan at ibig na mga viewers, kung tayo man ay nagkamali o nagkulang sa atimanit aton mga anak, may pakita chance at ibig, di ba? May pag-asa pa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. So, aton purpose yan na, magpipray kami ha iyo, ikaw nga kag-anak nga namamati yan na, o kung ikaw nga anak, nga may problema ha iyo balay, ha iyo relationship, wala ibang makabulig ha aton, walang ibang makatulog sa atin, kundi ang Panginoong Jesucristo. Amen. Si Jesus ang baton han imo problema. So, yan na, mag-aampo kita, nga maging maayos. So, sundala itong amon na experience, nga diri masayon, masaling ako ha iyo, diri masayon pagpatubuhin mga teenagers. Kay, ada kita haya na katapusan ng mga adlaw. So, mag-pray kita at ibig yan ang atak. Yes, Lord. Panginoon, salamat po sa Yes, gabing Jesus. ito, sa lahat ng aming mga kaibigan, mga magulang, mga anak na nandito ngayon sa baton ng imo problema. Panginoon, inaamin namin, Panginoon, na meron kaming pagkakamali, meron kaming pagkukulang. Ang aming mga anak, Panginoon, ay regalo galing Yes, sa iyo. Jesus. Patawarin mo kami, Panginoon, Yes, sa aming, na may pagkakataon na inuuna namin ang aming trabaho o pansarili naming pangangailangan at napabayaan namin ang aming mga anak. Panginoon, walang ibang tutulong sa aming mga anak kundi kami rin. At walang ibang tutulong sa kanila upang sila ay bumangon sa kanilang
sitwasyon, kundi kami, Panginoon. Lord, tulungan mo kami, tulungan mo ang mga magulang na nandito ngayon. Give them, Lord, a supernatural ability at wisdom kung paano nila gagawin ito. Panginoon, Ikaw lamang ang aming pag-asa para matuto kami kung paano namin palakihin ng tama ang aming mga anak ayon Yes, amen. sa iyong kalooban. Thank you, Lord. Lord, sinabi mo sa iyong salita, train up a child in the way he should go, so that when he is old, he will not depart from it. Lord, Holy Spirit, salamat sa gabing ito na binigyan mo kami ng pagkakataon at patuloy namin pag-usapan ito bukas dahil kahit ngayong gabi, mangusap ka sa aming mga puso at aming pinagpipray ang aming mga anak. Bago kami, Lord, matulog, aming ililihan, pinagpipray namin ang aming mga anak na patuloy kang kumilos sa kanilang mga puso. We will not give up, Lord, sa aming mga anak. Dahil ito ay pag-aari mo, kami lamang ay mga stewards. Lord, salamat po sa iyong presensya ngayong gabi. Binibigay namin ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So, God bless you. God bless you, Oo. iyo, Helda Kutuner, Aba Maligno, Ate Corazon, Job Susaya, magandang gabi sa iyo, Carmen, and Animo Bugos nga pamilya, and Mercy. Oo. O pay nga gabi ha iyo nga tanan, nga ng Diyos magapanalangin, Agnes Lagun, mao ayong gabi sa imo diha. Salamat sa Ginoo sa iyang higayon nga ginhatag kanato, Kanching. Mao pay nga gabi, and God bless you. See you tomorrow. Tomorrow night. Okay, ini Kuya Joel, nagsisinga iyo, maupay nga gabi. Ate Rebecca, nagsisiring maupay nga gabi ha iyo nga tanan, an batun, han imo problema. Okay.